Alin nga ba ang mas maganda, ang ride your own beat na si Honda Beat or si game-changing upgrade na si Honda Click? Alin dito sa tingin mo ang mas maganda? Alin dito ang sa tingin mo ang mas sulit sa iyong pera? Maganda ba talaga tong mga motorsiklong ito or baka hype lang para makabili tayo ng bagong motorsiklo? Kaya naman sa video nito, pag-uusapan natin ang kanilang side-by-side comparison, specs and key features, and our final thoughts about these motorcycles, whether these motorcycles ba are good motorcycle option or a must-buy motorcycle kind of decision. Pero bago natin pag-usapan yung side-by-side comparison mga boss, ginawan ko lang to ng content sa long form kasi ito yung isa talaga sa mga nag-boom sa aking Black app. Isa talaga tong topic na to, which is si Honda Beat tsaka si Honda Click way back then nung hindi pa ako gumagawa ng long form. So ngayon, if ang pricing yung pag-uusapan natin mga bossing, we have two variants for the Honda Beat 110 and dalawang variants din naman for the Honda Click version 4. We have playful model which is priced around 71,900 pesos at premium model naman which is priced around 73,400 pesos para sa kanilang variants. Samantalang kay Honda Click version 4 naman, meron itong standard edition which is priced around 82,400 pesos and smart edition na 86,900 pesos. Ang major feature para sa premium model ni Honda Beat is the ISS. Samantalang sa Smart Edition ni Honda Click is the keyless system. Pag-usapan natin yung colorways nila. Meron nga palang 6 na colorways for the Honda Beat 110, samantalang sa Honda Click version 4 is 5. Meron tayong Pearl Purple, Pearl Gray, tsaka yung Fighting Red for the playful type. Tapos sa premium type naman is Pearl White, Matte Axis Gray, tsaka yung Matte Summit Silver. Samantalang kay Honda Click 125 version 4 naman is meron tayong Obsidian Black, Pearl White, tsaka Pearl Gray for the standard edition and Matte Fresco Brown and Matte Axis Gray for the Smart Edition. Ang makikita mo dito, ang pinaka-significant na difference nila is that si Standard Edition is merong two-tone colorways which is makikita mo yung accent nila dito para ma-figure out mo agad if Standard Edition ba yung Honda Click na makikita mo sa daan. Ngayon, if ang LED headlight yung pag-uusapan natin dito mga bossing, makikita natin dito na both naman is naka-LED headlight and maganda to kasi maganda yung buga niya. However, si Honda Click 125 version 4 mga bossing is merong significant improvement from its previous predecessor which is meron na itong 10% farther and 20% wider additional vision sa kanyang buga. Now, if ang rear tail light naman yung pag-uusapan natin dito mga bossing, makikita naman natin dito that both of these motorcycles is maganda. However, medyo makikita mo dito, medyo mas futuristic tignan si Honda Click 125 version 4. Now, if ang instrument panel yung pag-uusapan naman natin dito mga boss, meron tayong LCD digital display for the Honda Click 125 version 4. Samantalang kay Honda Beat 110 naman mga boss is meron itong semi-digital display which is makikita mo dito naka-analog yung kaniyang speedometer pero yung sa odo niya is naka-digital. So for its pricing mga bossing, makikita mo talaga na medyo mas umaangat na talaga ang price to specs ratio ni Honda Beat 110cc. Ngayon naman mga boss, if ang keyless remote system yung pag-uusapan natin dito, makikita natin dito that naka-shutter key system pa si Honda Beat, samantalang si Honda Click naman is naka-keyless system na. Especially if mas kino-consider mo si Honda Click 125 version 4 na Smart Edition. Or underseat compartment naman yung pag-uusapan natin dito. Makikita naman natin dito that the Honda Beat has 12 liters of underseat compartment. Samantalang kay Honda Click naman is meron tayong 18 liters dito. Makikita natin dito that kasya ang half-face helmet dito for the Honda Click. Samantalang kay Honda Beat naman is kasya dito yung mga needs mo like mga jacket or yung mga gloves, yung mga ganon. Yun yung kakasya dito kay Honda Beat. So, lamang dito si Honda Click mga bossing. Now, for the charging port naman, makikita natin dito that maganda tong mga motorsiklong ito na ino-offer ni Honda kasi meron tayong charging port na naibibigay. Pero if makita mo kay Honda Beat, meron tayong ACC power socket dito, samantalang kay Honda Click naman is naka USB-C charging port na. Now, if ang wheel type yung pag-uusapan natin dito mga bossing, makikita naman natin dito na naka-mags naman yung both, so maganda yung designing talaga nila dito. And if ang fuel tank capacity naman yung pag-uusapan natin dito mga bossing, meron naman tayong 4.2 liters of fuel capacity for the Honda Beat and 5.5 liters naman for the Honda Click 125 version 4. While their fuel consumption, makikita natin dito na lamang si Honda Beat 110 na 58.2 kilometers per liter yung estimated fuel efficiency niya. Samantalang si Honda Click 125 version 4 naman is merong 50.3 kilometers per liter lang. So again, 4.2 liters na merong 58.2 liters na fuel efficiency. Tapos 5.5 liters for the Honda Click with 50.3 kilometers. Both of these motorcycles
motorcycles is very up to date naman. Now, if ang displacement yung makikita natin dito mga bossing, meron tayong 110cc displacement for the Honda Beat and 125cc naman for the Honda Click. And if ang engine oil capacity yung pag-usapan, meron tayong 0.8 liters for the Honda Beat and 0.9 liters naman for the Honda Click. Which means we only need one engine oil para makapagpa-change oil for these motorcycles. Maganda to kasi dagdag tipid to para sa ating pagpapa-maintenance sa ating mga motor. And if ang gulay board naman yung pag-uusapan natin or the footboard, makikita natin dito na si Honda Beat and sa Honda Click ay merong footboard. However, for these motorcycles, I just want to let you know na wala itong footrest extension for both of these motorcycles. If ang park brake yung pag-uusapan natin dito mga bossing, makikita natin dito that meron itong karagdagan na ganitong klaseng feature. So maganda to. Dagdag safety ito sa atin, especially if magpapark ka sa mga matatao na daan. Now, if ang ISS yung pag-uusapan natin dito mga bossing, merong ISS for the Honda Beat and Honda Click, pero sa premium type and tsaka sa Smart Edition lang merong ISS na feature. Now, if ang built-in hazard switch naman yung pag-uusapan natin for both of these motorcycles mga boss, we can see here na wala siyang built-in hazard switch. Unfortunately, sayang. Maganda sana kasi itong feature na ito kasi kapag medyo urgent na kailangan mo pumunta sa gilid ng daan para makapagbigay ng awareness sa mga tao, maganda sana talaga itong feature na ito para naman maging alisto yung mga tao, especially if ikaw yung nasa harapan. And if ang tubeless tires naman yung pag-uusapan natin dito, makikita natin dito that both of these is merong tubeless tires. So maganda to kasi if ever napako yung gulong natin, na wag naman sana, mas madali talagang ma-repair o ma-troubleshoot yung mga tubeless tires over the tube type. If ang kickstart yung pag-uusapan naman natin dito, merong check si Honda Beat kasi meron itong karagdagang feature na kickstart, samantalang kay Honda Click naman is wala. However, kahit na walang kickstart si Honda Click, meron naman itong battery indicator sa kanyang LCD digital display. And last but not the least, if ang customization yung pag-uusapan natin dito, makikita natin dito that dahil medyo matagal-tagal na si Honda Beat version 3 dito sa Pilipinas, makikita natin dito na pwede mo na talaga to mabigyan ng setup na gusto mo. Samantalang kay Honda Click naman mga boss, makikita mo sa ibang mga TikTok posts or sa mga ibang YouTube, meron na silang mga nailalagay na mga customization such as yung sa mga ilaw or sa mga gulong nila. Pero wala pa ako nakikita mga naka-top box for the Honda Click kasi alam naman natin pag bago, most of the users gusto mo na all stock for the meantime. Now, if ang specs and key features naman yung pag-uusapan natin dito, makikita naman natin dito that the Honda Beat has 109.5cc air-cooled na displacement, samantalang kay Honda Click is 125cc displacement na naka-liquid cooled. So, lamang dito si Honda Click sa displacement tsaka naka-liquid cooling na yung kaniyang cooling system. With a power of 8.9 horsepower at 7,500 RPM ni Honda Beat, meron namang 11.0 na horsepower at 8,500 RPM si Honda Click. Merong 9.3 Newton meters at 6,000 RPM of torque for the Honda Beat and 10.08 Newton meters naman na RPM for the Honda Click. And lastly, kay Honda Beat meron itong 47 by 63.1 na bore stroke, samantalang kay Honda Click is 52.4 by 57.9. Hindi ko na lang nilagay yung compression ratio dito kasi makikita naman natin na for the price and for the displacement, makikita naman natin talaga dito that numbers wise, mas lamang talaga si Honda Click. Pero if ang dimension yung pag-uusapan natin dito, unahin natin sa Honda Beat, makikita natin dito na meron itong 742mm na seat height, 147mm na ground clearance, and 1255mm na wheelbase. Meron tayong 80 by 90 by 40 na front tires and 90 by 90 by 40 na rear tires. And if si Honda Click naman, makikita naman natin dito na meron itong 769mm na seat height, 131mm na ground clearance, and 1280mm na wheelbase. With the front tires of 90 by 80 by 14, meron naman tayong 100 by 80 by 40 naman sa rear tires. And if makikita natin dito, lamang sa seat height si Honda Click, pero lamang sa ground clearance si Honda Beat. And for the total wheelbase, makikita natin dito naman lamang si Honda Click na merong 1,280mm. Pareho sila naka 14-inch na gulong, pero medyo mas malapad dito si Honda Click because it has 90 by 80 tsaka 100 by 80. And last but not the least mga bossing, makikita man natin dito that if ang key features
features yung pag-uusapan natin dito mga boss. Halos hindi naman sila nagkakalayo kasi meron sila both na combi brake for their each variants. For their each na higher variants, meron itong ACG starter, meron itong auto start stop, meron itong monoshock, pareho sila naka Honda ESP, pareho naka 2 valves, tapos naka drum brake yung kanilang rear brakes. Pero medyo magkakalayo lang tayo dito sa timbang, which is lamang si Honda Beat na 90 kilograms lang and 111 kilograms naman si Honda Click. However, meron din naman itong keyless system for the Smart Edition and walang keyless to, mapa playful or premium model man. Pero makikita naman natin dito, mas mura naman si Honda Beat over kay Honda Click. Kaya naman sa final thoughts natin dito mga bossing, makikita natin dito whether these motorcycles ba are good motorcycle option or a must-buy motorcycle kind of decision. Makikita natin dito that the Honda Beat and the Honda Click offers comfortability and beginner friendly. And directly speaking mga bossing, makikita naman natin talaga dito that both of these motorcycles offer automatic transmission which gives more comfort, more relax kasi wala ka na masyadong iisipin. You're just one throttle away para makarating sa next adventure mo. However, if makikita mo dito, meron itong kalamangan for Honda Beat kasi napaka-budget friendly nitong motorsiklong ito kasi it has the cheaper price, mapa premium man or the playful model. However, if gusto mo naman ng mas mura din, which is meron din namang standard version na availability for the Honda Click 125 version 4. Pero if ako ang papapiliin, alin dito yung mas marirecommend ko? Of course, because I am weighing around 70 to 80 kilos and yung height ko naman is around 5'9 or 5'10, I can really say mga bossing na mas hindi malaking bulas ako tignan for the Honda Click. Pero if your height is around 5'2, 5'4, 5'6, yung Pinoy average height, we can really recommend for both of these motorcycles kasi hindi ka naman malulugi or hindi ka talo alin man dito yung piliin mo. Depende na lang talaga sa'yo alin yung mas mapapaisip ka and mas timbang para sa puso mo. Whether okay ka ba sa budget ni Honda Beat or gusto mo mag-add ng extra kasi merong keyless feature si Honda Click and pwede na rin magkasya yung half-face helmet mo and mas maganda yung feeling or experience mo for the Honda Click kasi if long term yung pag-uusapan, mas maganda naman talaga sa feeling yung naka-keyless ka, diba? So for me, si Honda Click yung panalo dito if feature yung pag-uusapan. But if ang pricing yung pag-uusapan, medyo need mo yung motorsiklo na mas abot kaya and magagamit mo for your moto taxi, then we can really say the Honda Beat is one of the best recommendations pa rin naman for these people na mangangailangan ng ganitong klaseng motorsiklo. Pero kayo ba mga bossing, alin dito yung sa tingin nyo mas maganda, alin dito sa tingin nyo ang mas sulit sa inyong pera? Especially if meron naman kayong budget, alin dito sa tingin nyo yung mas timbang sa puso nyo? Paki-comment nyo nga dyan sa comment section, and if nagustuhan nyo yung mga ganitong klaseng mga videos, you can follow me for more. Like this video na rin and make a comment down below if meron ka mga questions or suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. You can always support me by purchasing helpful products dyan sa mga affiliate videos ko, and always remember lang to ride safe and see you on my next video.